Isang prinsipe ang nagngingit-ngit dahil nabasa niya ang sulat ng isang lalaki para sa kanyang kapatid na prinsesa. Iniisip niyang inaakit nito ang inosente niyang kapatid. At dahil ayon sa sulat ay nais nitong makipagkita sa prinsesa, nagdesisyon ang prinsipeng huwag ipaalam sa kanyang kapatid ang tungkol sa sulat ng misteryoso nitong manliligaw. Sa halip, inutusan niya ang tagapaglingkod nitong huwag ipaalam sa prinsesa ang tungkol sa sulat. Binabalak ng prinsipe na siya ang pupunta sa lugar na tagpuan upang kilalanin ang lalaking nais makipagtagpo sa kanyang kapatid. Sa kabilang dako, ang maharlikang may lihim na pag-ibig sa prinsesa, ay humingi ng tulong kay Sangnam, isang babaeng nagpapanggap na lalaki dahil may lihim sa kanyang pagkatao. Hiniling niya kay Sangnam na ito ang makipagkita sa prinsesa, dahil hindi siya makapagsalita kapag nakaharap niya na ito, dahil sa matinding kaba. Ayaw pumayag ni Sangnam dahil maaari itong mapugutan ng ulo, kapag siya ay nahuli. Ngunit binayaran ng maharlika si Sangnam upang pumayag lamang ito. Dahil malaki ang ibinayad ng maharlika, pumayag na rin si Sangnam na makipagkita sa prinsesa. Dumating si Sangnam sa dapat na tagpuan ng prinsesa, at ng maharlika. Nagulat siya nang makitang lalaki pala ang katagpo sana ng lalaking maharlika. Hindi niya alam na ang prinsipe pala ang dumating. Inakala ni Sangnam na lalaki talaga ang iniibig ng maharlika, at isa itong bawal na pag-ibig. Ganun pa man, nagpanggap pa rin siya, dahil binayaran siya ng lalaking maharlika. Dinala niya ang prinsipe sa bayan, at kumain sila ng lugaw sa isang kainan, na ang matandang nagbebenta, ay maalay magsalita, ngunit tuwang-tuwa naman si Sangnam. Ngunit hindi ito nagustuhan ng prinsipe. Tiningnan siya ng matandang maalay magsalita, at nakilala siya nito na siya pala ang prinsipe. Pero sinenyasan siya ng prinsipeng umalis at huwag magingay. Sinusubukan ni Sangnam na pakainin ng masarap na lugaw ang prinsipe, ngunit ayaw nitong kumain. Sa halip, henela siya nito at gusto nitong dalhin siya ni Sangnam sa kanyang angkan, upang makilala niya ang kinabibilangang angkan ng binata. Ngunit habang naglalakad sila, may napansing isang butas si Sangnam na mukhang patibong sa mga hayop. Sinipa niya ang prinsipe para matakasan niya ito. Sa kasamaang palad, nahila siya nito sa paa, kaya naman sabay silang nahulog sa butas. Dahil malalim ang butas, hindi sila makaakyat. Galit na galit ang prinsipe at sinisisi siya nito. Nakita ni Sangnam na may ahas na gumagapang sa likod ng prinsipe at napasigaw ito. Ngunit mabilis itong dinampot ni Sangnam at ibinalibag. Upang makaakyat, binuhat ng prinsipe si Sangnam hanggang makaakyat ito sa butas. Nang nasa labas na ito, hiniling ng prinsipeng siya naman ang tulungan nitong makaakyat, ngunit nilansi siya ni Sangnam. Sinabi nitong maghintay na lang siyang may taong dumaan. Galit na galit ang prinsipe at nagbanta itong kapag siya ay nakalabas sa butas, magbabayad si Sangnam. Ngunit sinabi naman ni Sangnam na kapag nagkita sila ulit, gagawin niya ang lahat ng gusto ng prinsipe kahit gawin pa siya nitong aso. At iyon ang una nilang pagtatagpo na mauuwi sa matamis at wagas na pagmamahalan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat!